Hello everyone. So again, this is Mario Bandido from Ragnarok New World, and we have a video like last week. So ang level po natin nun ay 62. So now we are 4 level ahead. So mag-update na po tayo when it comes po dun sa ating dual dagger assassin type. Okay? So start po siguro tayo dun sa topic ng sa status again. So stat allocation. So if we're going to check here is pag-usapan po muna natin yung sa part na what I have now is 1,963 na physical attack. Okay? So that is from 1,600. So parang nag-increase tayo ng 300 more na physical attack. Tama po ba? So again, kung babalikan po natin yung stats ko, it's still the same. Pero na-reach ko na po yung max para na attack speed which is the 193. That is with the Awakening Potion. So lahat po ng aking stats allocation moving forward ay nilalagay ko na po sa strength para makapag-invest nga po tayo dun sa additional damage na magkakaroon yung ating character. So now, punta po tayo dun sa may part ng item. Okay, so what we have here for our item is closure lang guys, hindi po to siya pay to win. At sadyang meron lang po tayong halong swerte kaya minsan sa mga drops or dungeon, nakakapulot po tayo ng mga equips na yan. Okay, again guys, swertehan lang din minsan yan. Pero for me, as an example of F2P player, so there's a high chance na pag tuloy-tuloy, maybe around sa mga level 70 equip or more, is baka swertehin na rin po kayo. So same thing, ito po ay nakuha ko lang kanina nung kami po ay nag-MVP hunt sa kay Maya. Okay? Sa may Anthill. So now, magtataka kayo is from last nating discussion ay ang ginamit ko ay itong knife na to. Right? So, dalawa siya. Bakit? Kasi ito yung kanyang parang benefit pag na-refine mo siya from plus 10. So, Fatal Stab Damage Multiplier 4%. So, bakit hindi mo na lang, sir, ipatong para mag-stack siya? So, magiging 8% na siya. Then, mas malakas yung damage nung Fatal Stab mo, especially nag-spam ka dahil attack speed ka, di ba? So yes, that is correct. Kaya po yung aking build is I still have yung parang mga backup for switching. Okay? It's just so happen na syempre dahil tayo po ay nagle-level up, nandun po yung parang sinasabi nating curiosity. Meron bang mas magandang build para mag-improve po yung ating character? So I did try this kasi nga sayang naman, kulay pula siya, di ba? Sayang nga eh. Sana na lang ang binigay niya na lang is Fatal Stab din. So, ginamit ko siya. And then, again guys, hindi naman gagana yung special skill niya. So, ang habol ko lang dyan ay yung kanyang additional attack damage. So, maybe that's one of the reason why pumalo ng 300 plus more yung aking physical attack. Okay? So, now, bakit nga po ba pinush natin tong part na to is from this one, is trinay ko po yung 15%, sabi niya kasi dito, damage multiplier dealt to poison targets are 15%. So, nagkaroon po tayo ulit ng trial and error. And, to be honest guys, ang laki nung kanyang damage per second. So, ngayon, gagawa po ako ng video para ma-compare natin siya from dalawang ganito, this type of knife, and then yung kanyang combination. Sabay ito naman yung ating Venom Master. So, tingnan natin po yung stats, no? So, try po natin yung damage stat. So, makikita natin, so, pumapalo siya ng around 90 plus. Okay, yung damage per second natin. So, tingnan natin kung ano yung parang pinaka-maintaining niya. So, yun nga. 90 plus yung ating parang pinaka-maintaining na damage. No? Okay, so 90 something din yan. So, now, tingnan na naman natin yung sa isang combination ng dual dagger. This one. So, switch natin. Replace right. Confirm, confirm. So, okay. Try naman natin tong part na to. Now, ito naman ay 91 lang yung attack niya. Pero ito, ang benefit naman dito ay
pag na-refine mo ng plus 10 is fatal stab natin ay 4%. So, we are expecting na additional na 8%. So, try naman na po natin tong part na to. So, try natin kung ano yung pinaka-average niya. So, dito natin agad makikita yung huge difference niya, di ba? So, halos dito, around 80 something lang yung kanya DPS. So, meron siyang difference talaga when it comes dun sa paggamit. Maybe, sa observation ko is possibly baka dahil mas mataas nga yung attack dahil kulay-pula or royal yung ating dagger. But then again, on my situation, syempre doon ako maglilid kung saan ako pwedeng yun nga, mas mataas yung DPS ko. So for now, ang main ko po na combination is itong combination na to. Ito ang gamit ko for offhand. Then ito naman po yung main hand. Okay? Ang pag-uusapan naman natin is itong part na to. This one. Okay? So, Venom Master yung nilagay ko, and previously, ang gamit ko naman talaga when I'm doing a switch is itong 15%. Okay? So, pag-usapan natin yan. So, bakit sinacrifice ko yung Fatal Stab na 15%, then nag-focus ako dun sa 15% na damage multiplier. Okay? So, ang maganda po kasi dito, based din po sa aking pagtatry, is trinay ko po yan silang dalawa. Is same thing is mas mataas po yung damage niya to those poison target, which is 15%. Sabay 15% din yung chance, okay? Kasi pag titingnan nyo, kung babalik kayo sa skill ng enchant poison, is 5% lang yung chance. So now, dahil ito yung nilagay ko, ang nilagay ko ay this one, is 20% na po in total yung chance na yun nga, mapopoison yung target. So now, ang maganda dito dahil nga poison yung target, so 15% po yung damage multiplier ko. It's gonna be general. Unlike dito sa part na to, is yung kanyang addition ay dun lang talaga nakafocus sa Fatal Stab. For this, dahil general siya yung damage multiplier niya, so meaning may multiplier yung Fatal Stab, merong multiplier yung ano pa ba yung isa nating skill. Then meron ding multiplier yung normal attack. So general siya. Kaya mas pinili ko siya yung sa akin ay ito na lang yung ginamit ko. Especially for PvP. Laki ring tulong yan. So yun po yan siya. Okay? So, that's gonna be for the equipment. So same thing naman. Hindi ko na kailangan i-discuss to dahil pare-parehas naman siguro tayo ng build when it comes sa item. Siguro magkakatalo na lang dun sa card. Sige, pag-usapan natin saglit yan, especially for those people na ngayon lang nakapanood ng video. So same thing sa akin, I don't want to make things complicated, guys. Is ito yung fina-follow ko, okay? So as you can see, ganun na ganun naman talaga yung itsura. Dito na lang magkakatalo sa card. So what I have for the card is meron na po akong Hornet. For the Mantis, hindi po yan ginagamit. Ang ginagamit ko po ay Bongon. Okay? Bongon po yung inaano ko instead of Mantis. Sabay, po may mga card ako. Again, guys, when it comes sa card, is magkakaiba naman tayo dyan ng progress eh. Kasi nga, swertihan, meron akong card na ganito, ikaw wala, or possibly, vice versa. Ito yung mga cards na nakuha mo from your grinding, and ako naman wala nun. So when it comes sa card, guys, is yun nga, i-follow lang natin to kasi meron na rin naman tayong mga guide kung ano ba yung pinaka-best card na gamitin, which is nasa inyo na yon. But for me, I'm focusing pa rin dun sa part ng anything na agi and strength or physical melee damage ito. Yan. Okay? So, ang hinahan ko ngayon for this week, para lang magkaroon kayo ng, is of course, ito.
Ito talaga. Ito yung pinakamahirap pero sana this week is makakuha ako or kayo din makakuha din kayo. So yun lang naman yung sa part na yan. So dito naman tayo sa Rune 8 engine, no? So ito yung pinaka-advice na resonance effect. Okay? So tignan natin. Yan yung ina-advise niya. So magfo-focus tayo sa mga Gale and Aqua Crystal. Bakit AoE? Kasi nga po yung mga skill spamming natin ay AoE. Then Dead Finale. So yan siya. Mas mataas yung damage mo dun sa mga lower HP. Okay? Agile Defense. And then ito yung mga status niya, no? So kailangan mag-focus tayo na kumpleto yan. Okay? All stat plus 15 na, laking tulong nun. And then 8% attack speed. So meaning, kung na-hit mo na yung 193 attack speed mo, then pwede mong i-revise or baguhin yung stat allocation mo then the rest. No 8% na ibinawas mo is indagdag mo na dun sa strength. Then of course, itong increased physical damage. And ito yung maganda, especially dun sa mga makukunan. Ano ba yung mga makukunan dyan? Yung priest or yung mga knight. So ignores 10%. So sir, paano naman, what about sa PvP? So ito naman yung ang bagay na to ay sa disclosure lang guys, this is my personal opinion based po dun sa experience ko being a main dual dagger assassin. Tingnan na lang natin siguro sa part na to. Okay, again, ang pinakamaganda sa PvP if you want is of course assassin. Bakit nga? Kasi ang crit type hindi siya nagmi-miss. 100% tatama talaga yan. Okay, so meaning sa atin yon, that's gonna be a disadvantage kasi kahit gaano kataas yung flee rate mo, is tatama yung kanilang mga critical. So, tignan po natin sa Peer Arena. Okay. Is, as you can see, karamihan po sa kanila ay Qatar build talaga. So, makikita nyo is, kahit, ako naman po is, kahit papano is, hindi naman napag-iiwanan when it comes po dun sa PvP. Bakit? Kasi itong mga to is normally, kaya sila lumalamang sa PvP is, tingnan natin kung meron siya si Ariel. Ito. So, dahil meron sila nitong stun na to. Okay? So, kung sa atin, sa dual dagger, 15% na poison. Sa kanila is stun, guys. So, ibig sabihin, 2 seconds yan ang tagal niyan. So, bago ka makapalo ulit, is malaki na yung nabawas sa buhay mo. Lalo na yung Sonic Bloom nila. Is biglang, di ba? It's gonna be 20%. So, pag na-stun ka nila, hindi ka na nga makakagalaw, is biglang magbe-burst pa yung damage nila habang ikaw wala kang magawa. So, that's one of the reason why kaya maganda talaga sa PvP is yung Qatar. So, I think yun lang guys for this video. Wala masyadong kailangan pag-usapan kasi hindi naman ganun ka laki yung progress natin. But then again, sana I hope na makatulong to especially po sa atin na nag-try dun sa pinaka-hardest na build which is the dual dagger. So, thank you so much guys and thank you for watching. Have a nice day.